Actually mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China ni Digong. Huwag po kayong magalit kung tinawag ko pong Province of China ang Mindanao kasi inangkin po yan ni Digong at sinabi niya na iihiwalay daw niya ang Mindanao sa Visayas at sa Luzon at gawin niyang Republika ng Mindanao, Province of China. Huwag po kayong magalit. Si Digong ang sisihin niyo, wag ako, tang ina nila. Diba? So ngayon mga kababayan, ito ang masasabi ko sa inyo. Noon pa man, 2016 or 2015 election, nag-warning na si Miriam Santiago na kapag si Digong ang manalo pagka-presidente ng Pilipinas, pinaka-worst na president talaga. Pinaka-worst na bansa ang mangyari sa atin. 'Di ba? Si Miriam Defensor na nagsabi. Hindi naman linid sa ating kaalaman na si Miriam Defensor ay maraming napapatunayan. Iyan ang tinatawag na Iron Lady of Asia. 'Di ba? At bukod kay Miriam Santiago, meron nang nag-warning din si Percy Lapid na pinatumba din. So ito po, panoorin niyo po. Ingat ka na, Presidente Bongbong Marcos. Sabi ko nga sa inyo, dadating yung oras, magugulat ka na lang. Yung pagmi-meeting ng PDP Laban, sinasabi ni Digong niya, suportahan ka raw. Baliktarin mo yun. Huwag ka maniniwala ro, walang totoong sinabi yun. Diba? Proven yan. Kailan nagsabi ng totoo si Duterte, sabihin niyo sa amin. Lahat ba ng ipinangako niya, may natupad? Wala. Ibig sabihin, proven na yan. Sa pagsasabi ng baliktad, diyan ka mag-ingat. Baka mabiktima ka niyan. Who do you think is most dangerous for the country? Duterte. Why is that? Masyadong malalim itong Duterte na ito. Hindi kamukha noon na akala natin straight shooting lang siya na mayor at hindi siya nagkakapera. What about the plunder charge filed against him by Trillanes? We don't have any acceptable reason for all those accusations against him. Ito po sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-ingat po at huwag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng Davao na si Rodrigo Roa Duterte at yan allegedly Vice President Sara Tambalos Duterte. Huwag magtiwala talaga itong gunggong na si Rodrigo Roa Duterte. Hindi ako nagmamakalinis. Marami rin akong nanakaw puro na ubos na. Mahirap kayo. Putang ina, sige. Mag-taste kayo sa hirap at gutom. Wala akong pakialam. Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine Province of China. Di wala tayong problema. So, yun po. Yun po mga kababayan, napanood nyo naman po na panghuling video natin, bakit hindi nyo pwedeng gawing province of China ang Philippines? Wag yung, kaya ngayon, pag nag-react kayo dyan na sinabi kong province of China ang Mindanao, gagalit-galit kayo. Di habulin nyo si Digong, siya sisihin nyo, wag ako. Ginaya ko lang naman siya. Oo. Kaya ngayon, sa totoo lang mga kababayan, ako na po nagsabi sa inyo, hindi pa patay yung mga nagsasalita na yan. Si Percy Lapid, nagkatotoo ang sinasabi niya. Si Miriam Defensor Santiago, nagkatotoo ang sinabi niya. Buhay pa si Las Cañas. Isa din yun sa testigo kung paano at anong ginawa nila nung nagtayo itong si Digong ng extrajudicial killings or Duterte Davao Death Squad. No? Ang Davao Death Squad or DDS sa Davao. So actually ngayon lumipad na naman sa ICC itong si Edgar Matubato, no? Nauna kasi itong si si Las Cañas, Arturo Las Cañas, nauna ito na pumunta ng ICC. Sumunod naman itong si Edgar Matubato, no? Na nandun din sa custody ng ICC ngayon at di ko pa sure at di ko pa alam kung sino pa ang susunod na maging witness, no? At magtestigo laban kay Digong. Sabi ko nga sa inyo, si Miriam Santiago na nagsabi, si Digong ang pinaka-worst na president kung manalo. Iba si Digong. Malalim si Digong. Kaya nga, mga Pilipino, wag na po kayong magpauto. Wag na po kayong magpakatanga. Burahin nyo na po sila sa dynastiya nila. Gayahin nyo yung, alam mo yung San Juan City,
Gayahin nyo ang San Juan City. Bakit? Dati halos lahat dyan, mga ehersito, estrada. Oo. Pero ngayon tingnan nyo, puro Zamora na. Binura. Tinanggal lahat. Di ba nakita nyo? Tinanggal lahat. Hindi alam ng taong bayan ito. Nung si Erap nag-umpisang umugod-ugod at nung si Erap nung nag-mayor ng Maynila na tinalo ni Isko Moreno, actually katandim ni Isko yan. Tapos tumakbo itong si Isko, pagka-mayor tinalo, nawala na sa libro si Erap. At simula nung si Erap hindi na mayor ng Maynila, pinalitan ni Francis Zamora ng San Juan City, nabura na din sila. Ang natitira na lang yung senador na si Jinggoy at itong si GB Ejercito. Pero meron ng kumakalat na video noon na itong si Jinggoy mamimigay ng tulong at niyaw-yawan siya ng taong bayan ng San Juan. Hindi tinanggap ang tulong at pinagsigaw-sigawan. Kaya sabi ko nga sa inyo, gayahin nyo, burahin ninyo ang mga demonyo dyan sa lugar ninyo, palitan nyo na. Tignan mo ang San Juan ngayon kung gaano kaunlad. Unlad po ang San Juan, bago ang San Juan. Hindi katulad noon na, Erap, para sa mahirap, lalong naghirap. Biruin nyo ba naman yung magtapon ka ng basura sa dagat? Tapos, inutusan yung yung West Department. Itapon nyo. Pag dumaan si Mayor, sisibutin naman yan. Ngayon, hindi nila alam na merong mga kameraman, may mga reporter. Ate, ba't mo nilalaglag yung basura sa dagat? Utos po kasi ni Mayor kasi sisibutin lang din naman. So ano yun? Papanggap? Di ba? Nagpapanggap para sabihin may ginawa, may nilinis, nagtapo ng basura, tapos sinibot-sibot ni Erap para may pakita sa tao na gumawa siya. Kaya sabi ko sa inyo, burahin nyo na. Diyos ko, wala naman sila magawa kung hindi nyo iboto yung mga yan. Bakit? Hindi naman niya po pwedeng patayin lahat ng mga taga Davao. Pag hindi siya iboto, hindi naman niya po pwedeng patayin. Bakit? Paano pa siya maging mayor dyan kung patay na lahat ng taga Davao? Malamang sa malamang, lilipat ng ibang lugar yan. Sabi ko sa inyo, palitan nyo na. Tuldukan nyo na. Noon pa man, 2016 election, nag-warning na si Miriam Defensor Santiago, sino pa si Percy Lapid, sino pa si Arturo Las Cañas, lahat-lahat na. Marami na nagsabi, yung iba patay na. Si Arturo Las Cañas na lang ang natira. Sabi ko sa inyo, sabi nga ni Jimmy Guban, in order to protect the Queen to become a president in 2028 election, sinalo ko ang kasalanan na hindi naman dapat sa akin. Kasi actually may nahuli kasi sila na drug na nilagay doon sa magnetic lifter or magnetic shifter bang tawag doon. Ngayon nakalkal nila Jimmy Guban at iba pang mga taga Bureau of Customs. Ngayon, nag-report sila para sa PNP, sa CIDG at sa PDEA. Yung mga nag-report, pinapatumba. Pinatay lahat. Ang natira si Jimmy Guban at saka yung isang general ngayon na nasa ibang bansa, nagtago. Kaya nga nung nahiring ito sa Quadcom, umiyak itong si Jimmy Guban at ang sabi niya, Sir, almost 6 years tayong nagdanas ng ganito. Biruin nyo, kahit si Kerwin Espinosa, nagsuri kay Laila de Lima. Na inutusan daw siya ni Bato na idiin si de Lima kasi pag hindi pumayag si Kerwin Espinosa, patayin ang pamilya niya. Kaya nga, sinampulan pinatay ang tatay niya. Diba? Yung Espinosa sa Leyte ba yun? Sa Samar Leyte. Si Mayor Espinosa, sinampulan, pinatay. Ngayon, nakulong itong si Kerwin, pag hindi niya idiin si de Lima, papatayin pamilya niya. Kaya diniin niya si de Lima. Ending, nung nakalaya si de Lima, nagsuri siya. Kaya nga sabi ni Trillanes, Kerwin, pwede mong idiin ngayon. Baka pagkatapos ng administrasyon ni Digong, mag-iba na naman ang statement mo. Nagkatotoo nga. Nag-iba nga ang statement nung naging si Pangulong Marcos na ang naging presidente. Wala na si Digong. Nag-iba ang statement. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, pinaka-worst. Nakakatakot daw si Digong na presidente kapag manalo, sabi ni Miriam Defensor Santiago. So yun lamang po mga kababayan,
huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At i-follow ako sa aking Facebook page, TikTok account, and YouTube channel. So maraming salamat. God first. Bye-bye.